Ano po ba ang sinasabi ng analyst tungkol sa bagong regulatory approval ni XRP? Yan mga ka-crypto, may bagong development po sa Singapore na pwedeng baguhin ang market structure ng XRP. Ayon po sa crypto analyst na si Ripple Bullwinkle, ang kamakailang regulatory approval ng Monetary Authority of Singapore or MAS para sa Ripple Markets or para sa Ripple Markets APAC or APAC ay maaaring magdulot daw ng massive supply shock sa token. Ang tanong ay bakit? Kasi pinahintulutan nito ang Ripple Singapore na mag-operate ng mas malawak na payment services. Kasama po ang regulated digital token activities, cross-border transfers, at saka on at off-ramp functions. Para kay Ginoong Winkle, mas maraming transactional utility ang token ay mas lumalaki ang on-chain demand. Ngayon ay ano po ba ang ibig sabihin ng MAS approval para kay Ripple? Ang expansion po ng MAS license ay nagbigay daan sa Ripple Singapore na mag-offer ng full suite ng payment services. Hindi lang simpleng transfer, kundi end-to-end payments infrastructure. At yan po ay ang custody, swapping at saka settlement capabilities. Sa madaling salita, ang customers ng Ripple sa Asia Pacific ay pwede nang ma-access ang integrated workflow para sa real-world payments. Sa salita ni Ripple, ito ay hakbang para palakasin ang investments at saka infrastructure para sa mga bangko at korporasyon sa rehiyon. Ito rin ang legal foundation para sa mas maayos na transactional demand sa market. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ni Ripple Bullwinkle tungkol po sa supply shock? Ayon po kay Ginoong Winkle, ang bawat bagong payment corridor na activated po sa major financial hub ay nagtutulak ng on-chain flows. Ibig sabihin, kahit gumagana po ang corridor, kailangan po ang itong si XRP para sa settlement. Kaya ang principle po dito ay ang regulatory approval, papuntang services, pagkatapos ay throughput, tapos transactional demand, at susundan po ng constrained supply, at ang panghuli ay ang potential price impact. Kaya nga sinabi niya na pwede itong maging gradual, legal at saka sustainable supply shock sa market. Hindi po ito pump hype, kundi structural effect ng regulatory and operational expansion sa real-world payments. Ngayon ay bakit po ba importante ang transactional throughput sa presyo ni XRP? Simple lamang po ang logic ni Ginoong Winkle dito. Ang mas mabilis at saka mas marami ang cross-border transactions ay magkakaroon ng mas maraming XRP ang kakailanganin para sa on-chain settlement. Ang market supply po ay finite. Kaya kapag ang demand ay tumaas laban sa limitadong circulating supply, natural po na ang pressure ay pataas. Kaya ayan, magdudulot po ito ng mataas na pressure at maapektuhan na rin ang presyo pataas. Ngayon ay hindi po ito overnight na pump, kundi gradual build-up. Sa ilalim po ng kanyang thesis, ang MAS approval ay simula ng series ng events na pwede pong magbago sa microstructure ng XRP market. Kaya dapat pong bantayan ng mga traders at investors ang developments sa Singapore hub. Ano naman po ang nangyari sa market pagkatapos po ng announcement? Ayan, paglabas po ng balita, mix ang reactions sa presyo.
May ibang outlets na nag-report ng short-term volatility at meron na ring decline sa unang oras. At bakit? Ang posibleng dahilan ay na-factor na sa presyo ang expectations o may ibang macro factors na mas dominant sa trading behavior. Dito po makikita na kahit regulated approval ay nagbibigay po ng potensyal. Hindi guaranteed ang immediate volume. Ang execution, counterparty adoption at saka liquidity management practices ang siyang magdidetermina kung gaano po kabilis magiging sustained ang demand sa market. Paano naman po maapektuhan ang liquidity sa market ni XRP? Sa madaling salita, kung ma-activate po ang bagong corridors, tataas ang transactional demand. At dahil limited po ang circulating supply, pwede itong magresulta sa supply tightening. Ito rin ang tinatawag na supply shock na gradual at saka legal, hindi po speculative. Sa mga salita ni Ginoong Winkle, hindi lang ito financial headline. Ito po ay structural shift. Pero dapat pa rin po nating i-monitor ang performance ng token. Dahil ang execution risk at ang operational rollout ang siyang magiging factor. Ang MAS approval ay magresulta sa regulatory milestone, potential catalyst, ngunit hindi po automatic ang kanyang price surge. Ngayon ay bakit po ba strategic ang expansion ng Ripple sa Singapore? Ang MAS approval ay nagbukas po ng strategic hub sa Asia Pacific. Pwede nang gamitin ang Singapore para i-test at saka i-scale ang end-to-end payments ecosystem. Ang mga banks, corporates at ang mga retail customers ay pwede pong mag-access ng custody, swapping at saka settlement. Kaya para kay XRP, ang mas marami na ang real transaction use at mas mataas ang utility. At habang lumalaki po ang demand sa regulated corridors, mas matibay ang market structure. Ito ay hindi po simpleng adoption story, kundi regulated adoption na maaari pong mag-push sa liquidity tightening at saka long-term bullish fundamentals. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Ang developments po sa bansang Singapore ay potensyal na simula ng structural supply shock. Hindi po ito short-term pump, kundi matagal at legal na build-up ng demand. Para kay Ginoong Winkle, ang transactional throughput sa regulated corridors ay whisper or bulong ng market strength. Kaya ang XRP holders, hodlers at traders ay dapat po nating bantayan ang institutional adoption at corridor activation. Sa market na may finite supply, kahit maliit na increase sa real demand ay pwede pong magkaroon ng disproportionate price impact. Ito po ang susi para sa susunod na bullish phase ni XRP. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.